may sinasabi-sabi po siya sa akin mga ano. Tapos nung ano, parang ako na po yung inano niya eh. So, doon ako yung tinuruan. Nagulat po ako eh. So ano turo sa'yo? Ito eh, kung ano na po yung parang sinabi-sabi niya, may mga verse po siya inano sa akin. Ah, may verse din siya, ha? Saudado po niya eh. Lugi ako dito. Lugi ako. So sige, tuloy lang. May mga verses siya. May natatandaan kang verse, halimbawa? Wala po eh. Marami po kasi yung inano niya sa akin eh. Kabisado niya, ha? Oh. Wow! Okay, sige, tuloy. Tapos yun po, kung ano lang pong napag-usapan natin ng ano eh, pagkatapos eh. Pero mga po yung inano ko, mga nag-share po ako sa kanya ng 2 minutes na ano. Tapos yun po, parang ano, kilala naman niya po ako kasi lagi po siya kasama din eh. Nagol nga ako kung sa gusto na siya, yun po ay dati din ano eh. Kasing edad mo ba? Ano po, 21 na po siya. So mas matanda siya sa'yo. So have you heard that? Kung paano nag-share si Hernan? Now, he was able to share to a friend na ngayon ay sakristan, sabi ni Hernan. And then, eventually, ang lumabas, yung tao na ngayon ang nag-share sa kanya kasi maraming alam na verse. Di ba? Maraming alam na verse yung tao. And alam niyo, marami na kasing access ngayon talaga sa internet, sa mga nakikita, naririnig. So, in short, medyo ang Bible medyo familiar na rin sa iba. Lalo sa mga seryoso. Now, we really don't know kung siya ay mananampalataya o hindi if he has the same faith that we have. Natatandaan mo pa na paano siya sinishare niya na kung siya ba'y ligtas o siya ba'y ano? Ang inaano lang po niya sa akin eh, about dun sa mga sinabi ko din eh. Ano ba yung sinabi mo? Halimbawa? Yung parang ano po, nung sinaano ako, yung tawag dun, yung parang, yung share ko din po nung nakaraan, na parang ano pa po ako yung lakad ako gano'n. Tapos nang nakaano, Okay. nakakinig ako ng salita ng Diyos. Yun na po. Tapos kung ano na po sinabi sa akin, kung parang pinangaralan po ako ng pinangaralan. Okay. Pero siya, marami na rin ba siyang bisyo dati? Ay ano po yun eh, may sakit po talaga yun, kaya hindi po nag-vision. Okay. So medyo lumakas ang katawan ngayon. Oo. So medyo yun ang kanyang testimony naman. Na Ay, parang, hindi po, ano po niya, yung parang, yung sa pag-aaral po, ang dami na po niyang natutunan. Hindi po katulad na. okay. Anyway, so medyo ano yun, no? Medyo interesting, medyo intriguing a little bit, ano. Now, that's good. Actually, that's a good experience and I commend you for that, ano. I commend you for that, Hernan, for engaging your friend, for doing your assignment. That you need to engage somebody to a conversation with the intent of sharing your testimony or sharing the gospel. So it's a normal it's a normal experience. But what I really would like to commend you, natutuwa ako sa iyo because at least you were able to have that to have that strength and that ability and courage to share and to start a conversation. Ikaw ba nagsimula ng conversation? Opo. Oh, that's good. Pagkatating ko po doon, dumiretso na po ako sa atin eh. Kasi umuwi din po siya eh, kauwi lang. Kauwi din lang. So you hear that, that's a good beginning. No, so it doesn't matter if eventually he was the one who is sharing a lot of things to you as if he is evangelizing you. But that's a good beginning, that's a good start. No, I commend you for that. Okay, so sino pa? Meron pa ba nakapag-share? Sa kaibigan? Meron ka? Meron ka, Gerald? Ano lang po kasi yung nagawa ko kanina, yung suwa ko po kay Pastor Johnny. Kanina, sumama si Pastor, kumama siya si Gerald kay Pastor Johnny. Yung parang nag-share po doon sa dalawang kong kapag-program ganun ni Pastor Johnny. Yun yung excited po din yung share ko, parang gospel din po siya. Gawa po nung na-observe ko pa kasi yung una doon sa dalawa, parang yung medyo hindi pa sila, parang nagdadalong isip pa sila kung ligtas pa sila, parang kinanong ko muna sa mga
mga verses na ano, halimbawa mga sa Romans chapter 3, verse 23, tapos yung 6:23, tapos yung Romans chapter 6, 9. Yung parang inano ko siya yung about bad news and good news, parang explain ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya. Yun yung kaya may mga tanong ako sa kanila. Kung tunay na sila na sa mga ng totoo sa Panginoon, buti na pagtala nila. Eh, yung mga good words, sabihin na lang, parang sinabi ko sa kanila na ang good words ay kanin mo ang good words kung wala namang salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag-minsan kasi na may mga mabubuting tao, pero ang kulang sa kanila, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nila. Parang kinunin ko po yung ano din po, yung parang disciple, yung believing in God, tapos God, I obey God, yung sa pagsunod sa Panginoon, tapos yung sa mga paniniwala. Kasi marami po kasi naniniwala, pero maunti lang yung sumusunod. Kasi yung mga naniniwala lang na yun, hindi nila kayang iwan yung mga bagay na ginagawa nila. Hindi nila kayang talikuran. Parang kininig ko po doon, tapos yung about doon din sa kung paano sila na tumanggap, kung paano din sila na ligtas, paano paraan. Tapos tinanong ko sila na nakatiyak ba na sa langit kayo pupunta kung sakali man na lisanin dito sa mundo. Tapos sabi sa katawan po nila na nag-guess naman po sila. Parang inano ko lang din talaga sila na parang kaya paalala lang po na parang nire-remind lang po ko talaga. Kung minsan po kasi na yung observation ko po kasi doon na sa dalawa po ay may paniniwala po sila doon sa ano. Kaso naniniwala po sila sa mga yung rosaryo po mga ganun. Kaya yun, yung nagpagabay na rin po kay Pastor Johnny nung huli, medyo ano din po kasi kailangan na yung pangaralan talaga na ano. So have you heard that? Yung testimony ni Gerald, he was able to engage somebody because Pastor Juni assigned him to share the gospel or to converse in a gospel conversation. Yung dalawa na, how old are they? Medyo mas bata sa'yo? Matanda po yun. Mas matanda. Wow. Mas matanda. Oh. Elder kay Gerald. So, but at least you were able to have that experience, ano? That again, you were able to share the gospel at nag-initiate ka. You know, one of the difficult thing in sharing the gospel is the beginning and the ending. Let me repeat that. Ang mahirap sa pag-share ng gospel is paano ka magsisimula at paano mo ito tatapusin. Sabi nga nila, ang critical sa pagpapalipad ng eroplano is the take-off and the landing. This means you need to have a good take-off, but that's difficult. Kasi pag nasa area na ang eroplano, ano na yan, steady na. Pwede na silang tumayo, they can stand up, they can do whatever they want because it's automatic, it's auto. But when they are taking off, it's difficult kasi they need to do it manually too. At the same time, landing. So same as true in sharing the gospel. The most difficult part is the take-off and the landing. So normally, how are you going to open a gospel conversation to somebody? No, how are you going to open it? How are you going to start it? No, kaya nga mahalaga na meron munang mga introduction. Hindi kagad yung yung babarilin mo kagad, di ba? Meron munang introduction for you to settle the atmosphere and the environment. And then after that, habang na-share mo na, important is how to land. This means land, dapat parang you have presented a good food, and then you need to make an invitation. Would you like to take this food? Or would you like also to know that you can be sure if you're going to heaven or not, para hindi alangan? Do you want me to lead you in prayer? If you are not really sure,
can I share to you how you can be sure. And again, you can start a 3-minute conversation by using a verse like Romans 3:23, just like what you said, Romans 3:23, Romans 6:23, and Romans 10:9. And then of course you will end up in Romans 10:9 or 10:13, that whosoever will call on the name of the Lord will be saved. So that's what the Bible says. So therefore, if you will call on the name of the Lord now, meaning you have to repent of your sin and accept Jesus, then we can lead that in prayer. So you can close in prayer. If you would like to if you would like to follow, then I can lead you in a prayer of repentance and acceptance. But it's your prayer before God. So that's the small landing. Kumbaga sa ano, yun ang pwede nating magawa. Mag-iiwan tayo ng question at pagka hindi siya nagsagot doon sa question, then you can proceed. So, isa-summarize mo lang yung sinabi mo. But at the same time, giving him or giving her the verses na kinakailangan mong sabihin, and then asking her or him to follow you in prayer. Or if he don't want to do it, or she don't want to do it, then you can close in prayer. And the prayer is, Lord, thank you for this opportunity that you have given me to speak with such and such person, for example, to Hernan. Lord, thank you, salamat kasi napag-usapan ka namin at salamat sa iyong salita kasi sinasabi mo doon mayroong katiyakan ng isang tao. Nang sabi mo, Lord, kung ako ay tatawag sa iyo, mananampalataya ako sa iyo, then ako ay maliligtas. So I hope and I pray that si ganito ay masave po sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo, sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kasalanan, at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Do you get the point? Okay? So, it's simple, but it's always good to have a good landing. Okay? Ano yung intent ng landing? I-summarize mo lang yung sinabi mo. Pagkatapos mong i-summarize with the verse, and then sabihin mo, do you want to follow me in this prayer, or do you want to pray on your own? Pag sinabi niya, can you follow? Normally, ang sinasagot nila, I'll just follow you in prayer. And then, pagka sumunod sa'yo sa prayer, di pag-pray mo na ngayon, Lord, I know I am a sinner, and Lord, I know that my sin has to be judged, and thank you because my sin has been judged on the cross through Jesus. He died on the cross for me. So Lord, forgive me from all the sins that I have committed against you. And forgive me from all the sins, the rule of sins in my life. So Lord, cleanse me, Lord. And Lord, I would like to open my heart and I would like to accept Jesus as my Lord and personal Savior. So Lord, thank you. Short prayer. Now, it doesn't mean na pag sila naman ay nagsumunod sa iyo sa prayer, it doesn't mean ligtas na sila. Because it only means na hindi natin nakikita yung kanilang mga puso, yung iba dyan tatanggap nang hindi naman natin alam kung totoo talaga o totoong ligtas. But the point is, at least we were able to really show and repeatedly yung way of salvation. No, at the same time, meron tayong indication kasi when he accepted or she accepted, this means that we can do the next step, which is follow up. You got my point? Now, which is follow up na ngayon. So ngayon, ang follow up naman doon, tutungo tayo sa discipleship. No? Of course, yung pwede natin ipakita na merong 5 bagay ngayon na dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Yun nga, prayer, attending church, and then sharing the gospel, giving, and serving. Now, so in short, may step yun. Yun ang tinatawag nating discipleship. That's why ang topic natin ngayon is discipleship. But before we can disciple others, we need to be discipled. Right? Bago tayo makapag-disciple ng iba o makapag-follow up ng iba, dapat tayo din, ito ang ating buhay. Because that's one of the challenge. We can teach them, but we have to show it to them too through our lives. That's why if you will notice in my teachings, I am not only on the head knowledge, but I would like it
to teach you how to obey, how to apply. No, kaya nga may mga assignment ako na naibibigay, which praise God, kasi I know it's challenging for some, but at least you were able to do that, Gerald and Hernan. And I hope others will also do the step of faith na ma-share. Not just religious things, but of course, yung talagang personal na ma-share sa kanya ang gospel. Meron siya, iiwanan mo yung tao na naipanalangin mo o na-lead mo sa prayer. So I think, for me, that's very important. And then, sa susunod na conversation, ganun din. Yun nga yung tinatawag nating follow-up. So that's the reason also why now I would like to continue Romans chapter 6. Okay? Romans chapter 6 tayo. But before I read that, before we read Romans chapter 6, if you have your Bible there, and I hope you have your Bible, I really would like us to dwell on this kasi I would like you to be familiar with the main book, the Bible. Because a lot of people who are now studying about God, even Christians, are so dependent on others' teachings that they are not familiar with the Bible verses. Actually, that's my concern now. A lot of intellectuals are already in the churches. I've been attending conferences. I've shared that to you na 2 conference dito, 3 conferences that they are with PhD. This means Doctor of Philosophy in the Bible. And of course, they really work hard for it. But there are times that they are, actually, there are times, they are much more dependent on the writings of the author of the different books than really what the Bible says. Most of the time, when they stand up there to teach, ang lagi nilang quote ay yung mga author ng book. Now, maybe interested talaga sila doon sa mga book. Of course, they are Christian authors, but most of the quotes are actually coming from those people. For me, I think, ang dapat na quote natin talaga mga Bible verses. That's why I normally stand up, and sometimes I don't want to use the word challenge, but actually I would like to remind the speaker, even though he has a doctorate degree, sir, we are here to study the Bible. We are Bible people, and that's the reason why we are here. Now, it's good if you will mention some of the author of the books you are reading. But I would like to dwell more on what the Bible says and then make that as a reference, make that as a supporting statement from those books that you are reading, but not making it as the textbook of our meeting. Because most of the time, ang kino-quote nila ay mga authors na sumulat ng mga books. Now, again, I don't know, but if I would like to familiarize myself, I would like to familiarize myself with the texts, with the books of the Bible. And then I will just mention some of the authors that probably I was able to read their book, and we have a lot of books. We have a lot of books at the library, but I don't want to make it as my main text. I would like to use the Bible as my main book and my main text. Okay? So that's the reason why gusto ko dito ngayon tayo sa Romans. Now, if you remember, Romans chapter 1 and 2 presented the problem of mankind about being separated from God. In Romans chapter 1, he stated that the problem particularly of the Gentiles, that their life is really worst, di ba? Their life is really, yung kanilang mga buhay talagang sobrang napakasama sa paningin ng mga tao. Binanggit lahat ng kasalanan doon. Wala yatang kasalanan na hindi nabanggit sa Romans chapter 1. And then Romans chapter 2, akala ngayon ng mga tao, mas mabait sila sa iba because of their religion. That's why in Romans chapter 2,
pinamigit din ni Paul na, no, hindi ibig sabihin ako mo religyoso ka, hindi ko may ka particularly ay Hudyo, sumusunod sa mga ritual, sa mga ceremony, anak ka na ng Diyos. No, sabi niya gano'n. Pinapakita niya na ang talagang mga na-circumcise, hindi yung sa ari ng lalaki, kung hindi sa puso. Circumcision is not actually of the flesh, but it is the circumcision of the heart. And therefore, he concluded in chapter 3, you remember? That no one is righteous, no, not one. And then sabi niya, for all have sinned. This means that everybody is falling short of the grace, is falling short because of sin. So, pinresent niya yung problem ng chapter 1 up to chapter 3. Then after that, he begins now to use Old Testament characters na na-save, not because of the law, not because of the circumcision, but because of faith. At alam natin yung kung sino si Abraham. And then, binanggit niya rin si David sa Romans chapter 4. You remember? And then, eventually, chapter 5, pinakita niya na ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya, actually, bahagi pa rin ng Romans chapter 4 yon. Then, chapter 5, tinuloy niya na ngayon, ito na ngayon ang nangyari. Ikaw ngayon ay justified. You have now peace with God. Therefore, being justified by faith, we have now peace with God. Bakit? Before, we are enemies of God. But because of Christ now, not because of the law, regardless of your sin in the past, kaya may pag-asa pa ang mga tao. Kung talagang makakakilala kay Kristo, may pag-asa pang maligtas. So sinabi niya yon sa Romans chapter 5. Ano ngayon ang nangyari ng mga tao na tumanggap kay Kristo? Okay? Ngayon, Kristiyano na ngayon. Okay? Punta ngayon sa Romans chapter 6. Okay? Romans chapter 6. Sinasabihan na ngayon ito yung mga Kristiyano. Okay, okay, Janelle, can you read Romans chapter 6, 1 to 4 muna tayo. Romans chapter 6, 1 to 4. By the way, we are now in a discipleship. This is our intent. Ang lesson natin ngayon is evangelism and discipleship. It's up there. Diba? Evangelism and discipleship. Medyo tapos na tayo sa evangelism. Ngayon pupunta tayo sa discipleship. Discipleship is only for the children of God. Okay? Kailangan muna ma-save yung isang tao. Pag na-save siya, yun nga, magiging student and follower siya of Jesus Christ. Okay? While of course, yung pagiging unang anak ng Diyos, ikaw ay disciple na, pero a disciple is not just a learner, not just a student, but a follower. In short, sumusunod sa Panginoon. No, kaya nga again, ulitin ko, hindi lamang ang intent natin is to have a head knowledge and for us to engage people in a debate or in an intellectual challenges, but we would like, again, to show them through our life. At ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ano yung kalaban natin? Okay? So, Junil, pakibasa Romans chapter 6, 1 to 4 muna. Verse 1. What shall we say? Then shall we go on sinning to that grace may increase? By no means we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Okay, remember the background of chapter 6 in chapter 5. Paul keeps on repeating that because of Christ, we are now forgiven. Because of Christ, we are now not under the rule, under the slavery of sin. So, this means that because of what Christ have done to us, then we are already been set free. Yun ang context ng chapter 5. At pinakita doon that, what the law has been fulfilled by Christ,
The law is only a picture, a mirror na alam na natin ang problema natin na nagkakasala tayo because galing tayo kay Adan at kay Eva, and then naging ano pa yan, lumala pa yan, lumabasa natin ang law. Na yung law, para bang pinapakita sa atin that truly meron tayong problem. Ang problema natin parang salamin na nakikita natin, yeah. So in short, parang mas lalo tayong nadidegrade kasi oops, wow, nakita ko yung aking pang mga kasalanan, alam ko na nga, feel ko na nga na ako ay makasalanan, may problema na nga ako eh. Tapos nakabasa pa ako ng law. Lumabasa ko, bumigat lalo. No? Kumbaga sa ano, para bang mas lalo kang mas lalo kong na-feel na guilty. Kasi nakita mo, oh, naku, bukod sa pakiramdam mo at sa ginagawa mo, yung law pa hindi mo magawa, dumami, dumagan. So sinabi niya ngayon na you are already free from it. Because you are already in Christ. Kaya sinasabi niya, grace abounded more. Doon siya nag-conclude sa chapter 5. Now, of course, may ibang mga ano ngayon na, oy, pwede na pala ako magkasala. Ako naman pala ay pinatawad. I've been justified. Because the meaning of the word justification is we are forgiven from our past, present, and future sin. Because justification means we are declared righteous before God. Sure, pinatawad ako. Pinatawad kayo ng Diyos. So yung nakalipas na nagawa niyong kasalanan, pinatawad ng Diyos yun. Yung present na mga magiging pagkakasala natin, no? Dahil sa pagkakamali natin, pinatawad na rin ng Diyos yan. At yung darating pa. Kasi bakit? Sino ba pinatawad ng Diyos? Ako. Yung kabuuang pagkatao ko. Yung kabuuang pagkatao ninyo. Nakuha natin yun? That's very important, ano? Nakuha natin yun? Ang pinatawad ng Diyos, ikaw. So ngayon, kung ikaw, nagkasala in the past, at may mga pagkakataon na maaaring magkamali ka o magkasala ka pa rin dito sa lupa, of course, you're not happy with it. Of course, yun ang susunod nating topic dito, at pinatawad ka in the future. In short, pwede na pala akong mamuhay sa kasalanan. Diba? Ano sabi ni Paul? Can we continue in sin that grace may abound? Mapagpatawad naman pala ang Diyos eh. Ano ang sabi niya? Pwede ba? Sige, pwede sumagot. Even yung nasa online. Pwede bang magpatuloy? Ano sabi? Hindi. Bakit? Yan. Bakit? Pwede natin ituloy yan sa 1 to 4. Bakit? Okay, 1 to 4. I'll give you time to analyze the text. Bakit? Sige, tuloy, Hana. Amen. Okay, amen. That's a good answer. But from 1 to 4, merong specific dyan na sinasabi kung bakit ang isang tunay na mananampalataya, hindi na siya magiging alipin ng kasalanan. Dati kasi alipin tayo, di ba? We are slaves of sin. Hindi tayo makahindi. We are under the rule of sin. That's a consistent message. We are under the rule of sin before. Pero ngayon, pwede na daw tayong tumanggi. Bakit? Anong binigay niyang halimbawa dyan sa 1 to 4? It is the power of the resurrection of Jesus Christ. Nabautismo na tayo, Pastor, kasama sa kay Jesus Christ. Oo, pero yung bautismo yung picture lang yun, ha? Hindi yun ang nakapagpapaano sa atin para hindi tayo makagawa ng kasalanan, para hindi tayo magpatuloy sa kasalanan. Yung sinabing baptism dyan,
is a picture of what happened. Look at me, ha? Look at me. Nung ako ay hindi pa mananampalataya, nakakilala tayo kay Kristo. Nung makakilala tayo ngayon kay Kristo, nagsisi ng ating kasalanan, pinatawad na tayo ng Diyos then and there. Hindi tayo naligtas because of baptism. Okay? That's clear, di ba? We are saved through faith, through our Lord and Savior Jesus Christ. So, kaya nga sinasabi natin, ang ating turo, ang itinuturo ng Biblia, hindi ka naliligtas sa pamamagitan ng bautismo. Di ligtas ka na ngayon, tumanggap ka na kay Kristo ngayon, ligtas ka na. Mag-a-undergo ka ng baptism as a symbol of what happened to you inside. Kaya susunod ka sa tubig ng bautismo at ang bautismo ay lubog kasi nakatayo ka ganon, inilubog ka, ano yun, inilubog na yun? Ikaw ay picture ng pagkamatay ni Jesus Christ. In short, kung ikaw yon, na-identify ka sa pagkamatay ni Jesus Christ, inilibing, at nung itayo, muling nabuhay. Larawan. Okay, larawan yon of the burial at the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. So, ginawa ni Paul na example yon para maintindihan natin ng mga tiga-Roma kung ano ang nangyari nung tumanggap tayo kay Kristo at paano tayo ngayon mag-identify kay Kristo. Now, yung tanong ko kanina, ano yung nagbigay sa atin ng power para mabuhay tayo ngayon na hindi na tayo ngayon rule ng sin? Hindi na tayo ngayon, hindi na ngayon sin ang ating master. Tingnan yung sabi sa verse 4. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father. Diba? Nakita natin yun? Kaya tama yun, ano? Yung pagkamatay ni Kristo. Tunay sabi ni Hannah, doon tayo na-save. Pero siya'y muling nabuhay na ang picture naman yan that we too may live a new life. Nakita nyo? Yun ang sabi. Diba? So ngayon, nung tumanggap tayo kay Kristo, nung tayo ay mabautismuhan as a symbol of it, yun ang ginawang halimbawa ni Paul dito para maintindihan ng mga tao. Pero ang emphasis niya ay yung resurrection power na nasa atin, na kung Okay. ito na ngayon yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin para humindi tayo sa kasalanan. Para hindi na sin ang ating master. In short, hindi na tayo katulad ngayon ng parang hayop. Diba? Alam niyo yan sa kabinti, na pagka meron kang singkaw ba tawag doon, Joel, di ba? Meron kang singkaw, pagka ginaganong-ganon ka, hindi, di ba? Kung saan ka hihilain, Saan ka hihilahin? Ito yung kasalanan susunod ka. ng singkaw. Hindi tayo makahindi. Kasi sinusunod-sunod lang tayong ganon. Pero nung manahan sa atin ng banal na Espiritu, tulad ng sabi ni Hannah, and that is because of the resurrection of Jesus Christ, ito ngayon singkaw na to nawala. Hindi niya na tayo ngayon madadala kung saan niya tayo gustong dalhin. Nawala, it was cut. At bukod doon, ang banal na Espiritu nasa atin, tulad ng sabi ni Hannah, but I would like to give emphasis to be true to the text. You know? To be true to the text kasi yun ang sinasabi sa text that the resurrection of the Jesus Christ is in us now. The resurrection of Jesus Christ is not only for the afterlife. Let me repeat that. Paulit-ulit ko ito. Siguro narinig yung sinasabi ko. The resurrection, the power of the resurrection of Jesus Christ is not only for the afterlife. Totoo yun. Tayo ay magre-resurrect ulit. Magre-resurrect. Ibig sabihin, yung ating mga katawan, sasama sa ating kaluluwa, magre-resurrect yan. At makakasama natin ang Panginoon. That's the power. That's one aspect of the resurrection. But the resurrection also is for the present life. Kasi pagka si Kristo ay nasa iyo, of course, ang banal na Espiritu ay nasa iyo, yung power na yun ngayon, picture or emphasize the power of the resurrection of Jesus Christ. That's why it is for the present life. So it is not only for intellectual purpose. It is also for practical purpose. Nakuha natin? Yes, Pastor. So in short, yun ang kaibahan ng mga anak ng Diyos.
Meron tayong ang tawag dyan, resurrection power. Not for the afterlife, that's coming, that's true, but for the present life. Ito ngayon, ang kapangyarihan natin para hindi na tayo laging o sa kasalanan. No? Hindi na tayo ngayon alipin ng kasalanan. Pastor, magkakasala pa ba ako? Yeah? Yeah? Yes, of Magkakasala ka? course. Pero, hindi na yung katulad ng kasalanan na may singkaw. Magkakasala ka, kasi dahilan sa nag-disobey ka sa Panginoon, di ba? Nag-disobey ka sa Panginoon on your own. At kung nag-disobey ka sa Panginoon on your own, then nagkasala ka sa Panginoon. Pero ang kaibahan, you know, the resurrection power, Lord, forgive me. Lord, cleanse me. And Lord, as your child, help me to overcome this. And I know you will help me to overcome this because you have given me your grace, which is the resurrection power of Jesus Christ. Now, if you will read, tingnan niyo ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. I think this is one of the verse that can clarify itong ating pinag-uusapan. Philippians chapter 3 verse 10. Can you read it? Sino pwede bumasa? Shane, are you in front of your Bible? Wait lang po, hinahanap ko lang po. No problem, no problem. Gusto ko lang matiyak that we are together in using our main textbook. Philippians chapter 3 verse 10. Prayer ni Paul yan. Eto na po. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yeah, medyo napakaganda ng translation niya sa Tagalog, medyo magiging malinaw sa atin. Pakiulit nga uli yung unang first hanggang dun sa pagkabuhay ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, Shane. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Okay, ang tanging hangarin ko ay lubusan kong makilala si Kristo. Hindi yan prayer para siya maligtas. Ligtas na siya when he was writing it, di ba? Ang gusto niya pang mangyari sa kanyang buhay, maranasan niya ang alin? Ano ang maranasan niya? Ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Maranasan niya saan? Sa langit? Hindi. Of course, totoo yun, no? Sa langit, maranasan natin yun. Pero sinasabi ko lang, maranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay dito sa lupa. Kasi nga, binabago ng resurrection power of Jesus Christ yung ating mga buhay. Diba? Pag dinanggit natin yan, pag dinasa, tingnan mo yung kasunod, tingnan mo yung kasunod, Shane. Yung pagkatapos maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ano susunod na mangyayari? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Okay, at yan. Makibahagi sa kanyang paghihirap. Bakit? Kasi habang nararanasan mo yung resurrection power ni Jesus Christ, may lumalaban. Ano yung lumalaban? Yung kalaban, si Satan, yung sistema ng mundo, at saka yung self. Yung ating old self. While wala na tayo sa mastery or rule ng sin, yet, because of the weakness of the flesh, minsan, nagkakamali tayo. Diba? Sino sa inyo dito ang hindi nagkakasala ngayon? O hindi nagkakasala mula naman ng palataya?
Lahat naman tayo, di ba? Ako nga eh. Sabi ng Bible, sa James to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Ano ibig sabihin nun? Sa kanya na nakakaalang ng magpagawa ng bubuti, hindi niya ito ginawa, siya'y nagkasala. So it's not only the sin of commission, but even the sin of omission. No? Mission. Ino-omit natin. So in short, lumalaban ngayon. So ngayon, pag lumalaban, may laban, ano ngayon ang nagsasuffer? Nagsasuffer yung ating laman. Kasi pinapatay mo yung pinapatay natin yung gawa ng laman. Pinapatay natin yung gawa ng sistema ng mundo. Pinapatay natin yung gawa ng kaaway. Kaya meron talagang struggle. Di ba, Joel? Yes, Pastor. Alam mo yan, yung mga struggle na yan sa mga testimony mo. Na miski kay anak mo ng Diyos, yung mga sinashare mo sa akin, mga testimony, hindi ko na tatanong sa iyo yan kasi personal yan. At the same time, pwede mo namang ibang i-share. But each of us have our own battle. Actually, tatalakayin natin yan sa Romans chapter 7 later. Bukas. Kasi mahalaga yun eh. But what I would like to emphasize in this chapter is this. Yung resurrection power. Kaya nga tayo ngayon nagiging student or disciple, a learner and a follower of Jesus Christ is because we have the resurrection power of Him living within us. And what a grace, what a mercy of God. Because hindi natin yan nakuha by our own works, hindi natin yan nakuha sa pamamagitan ng sarili nating effort, hindi natin kinita yan. In short, hindi natin deserve, pero ibinigay sa atin ng Panginoon. All because of Jesus Christ. So it is a gift. Kaya nga ang kaligtasan is a gift. No, kaya nga wala din tayong maipagmamalaki, di ba? Kasi akala natin, yung mga nakikita natin pagbabago sa ating buhay, ang galing ko, kita mo naman, dati akong lasinggero, pero ngayon hindi na. Dati akong ganito, pero hindi na ngayon. Di ba? Yung iba ngayon may dating na parang ay yabang ng dating na parang siya yung gumagawa. Now, iba lang siguro hindi masyadong malalim sa pananampalataya. Pero hindi nila alam na kaya nangyayari yun is because of the resurrection power of Jesus Christ that is in us. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti ngayon, kaya tayo nakapaglilingkod, kasi that's the resurrection power of Jesus. Now, sa ating paglilingkod, may mga kalaban tayo, no? Minsan, yung mga kapatiran, na kung saan para bang na-challenge yung ating flesh, nagpapayabangan tayo, o tayo nagpapagalingan, o kaya gusto nating masunod ang sarili natin, napoprostrate tayo, nagsasuffer ngayon yung flesh. Pag nagsuffer yung flesh ngayon, nare-realize natin, then pag binasa ni Shane, yung sumunod na verse, kumpletuhin mo Shane, yung Philippians 3, chapter 10, verse 10. Tingnan mo sumunod na, ang end result niyan. Chapter 3. Yung pa rin, yung kanina pa rin. Chapter 3, verse 10. Lahat po. Lahat na, kasi gusto ko madiin dyan yung huli. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Yun, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang pagkakasabi dyan sa English, conformed to the image of Christ. Kaya very consistent yan. Pag-aralan niyo yung Romans chapter 8, verse 28 to 29, at saka yung verse na yan, makikita natin talaga na yun ang intent ng Panginoon sa atin. Okay? So meron pong merong gustong mag-raise ng question o mag-raise ng clarification or even comment. Okay, expound natin yung sinabi ni Hannah sa verse 5 up to
verse 7. Sinabi ni Hannah to kanina eh. Okay? So, sige. Sino naman ang pwedeng bumasa? Vanessa, nasa harap ka ng Bible mo? Yes po, Pastor. Okay. Pakibasa yung 5 to 7. Okay po. Sa verse 5 po, ang sabi po dito ay, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay, nakita niyo yung salitang slaves, ano? Nakita niyo yung salitang slaves to sin. But because we have been died with Christ. Di ba? Namatay tayong kasama ni Kristo. Yung kapangyarihan ng kanyang kamatayan, and also united with Him in His resurrection. That's including the resurrection power for the present life. Then, nasabi dito, hindi na tayo ngayon alipin ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Diyos. Kinalagan tayo ng mga singkaw. At pagkatapos, tayo ngayon ay nakapaglilingkod na o meron ng kapangyarihan para humindi sa kasalanan. Tuloy, Vanessa, 8 to 10. Verse 8. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Okay. Now, normally pag binabasa natin yan, ang tendency kagad natin is afterlife di ba? Normally immediately kasi automatic binibigyan ko ng din yung resurrection because I would like to remove yung idea that the resurrection is only for the afterlife. No? Ang binabanggit niya rin dito, yung present life, kasi because of the resurrection, crucifixion of Jesus Christ, connected dyan, crucifixion, resurrection, then yung body natin ay hindi na ruled or under the slavery of sin. Para tayo magpaalipin dyan. At sabi dyan, si Kristo ay muling nabuhay at hindi na siya muling mamamatay again because death no longer has mastery over him because death and sin is related. Because sin, death is actually separation. Pag sinabi natin na death, ang ibig lang sabihin yung separated. Ngayon, yung death ngayon, nawala na, kasama na natin ang Panginoong Jesucristo, na-separate tayo ngayon kasama ni Kristo sa kanyang death, kaya ngayon, nasa kabilang bakod na tayo. Wala na tayo doon sa bakod ng sin. Nasa kabilang bakod na tayo ngayon. Kasi nga, yung pagkamatay ni Kristo. At sabi dito, the life He lives to God. Yun ang huling, sabi sa first time na binasa ni Vanessa. The life He lives to God. Okay? So, yun. Now, nagpunta na sa application ngayon to si Paul. Okay? Pakibasa mo, sino naman ang susunod? Joel, pakibasa yung verse Verse 11 hanggang 14. Ito na yung application natin. Okay, Pastor. Romans chapter 6, verse 11. Likewise, reckon you also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Sa 12, let not sin, therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield you your members instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God, as those who are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Sa 14, for sin shall not have dominion over you,
For you are not under the law, but under the grace. Yun lang po. Okay. Okay, so pinakita na ngayon ni Paul na yung reality nito sa ating buhay. Sabi niya, tayo ngayon, we have to count ourselves dead to sin. Ibig sabihin, separated na sa sin. Now, tignan niyo ang pagkaka-construct niya na. In the same way, even if we use the King James Version sa verse 11, I would like you to take note of this one word, okay? Of this one word. Very important, look at your Bible, because I would like you to see the difference. Sa verse 11, I will read the King James, okay? Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto S-I-N. You see that? Now remember nyo ang sinabi ko? There is a difference between S-I-N and S-I-N-S. You get the point? Hindi niya sinabi dyan, you are indeed dead unto sins. With S. Yung sin, ano yun? Yun yung master. Okay? Yung sins, okay, paano ko ipapaliwanag ito sa inyo ng maano? Maraming kasalanan na yun. Paano ko ipapaliwanag? Okay. Ito yun, ano? Kasalanan. Parang factory. Okay? Halimbawa ako, factory ako. Okay? Factory ako. Factory ako ng sin. Kung factory ako ng sin, merong resulta yung factory ng sin. Ano? Sins. Iba't ibang mga kasalanan. Nakita nyo? Marami. Sin. Ngayon, pero nung tumanggap ako kay Kristo ngayon, pinalaya ako dito sa factory ito. So yun ang point niya dito. Hindi you are now sinless. Na hindi ka na magkakasala. Kaya nga paulit-ulit niyang sinasabi na you are now not as slaves to sin. It means sin is not already your master. Kaya yun ang sinasabi niya, kaya mahalaga yung salitang, yung pagkakaano dyan, na sin, hindi niya sinabing S-I-N-S, but sin. In the same way, count yourselves dead to sin, to the mastery of sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign. Hindi ka na dapat na ma-master niyang sin, S-I-N. Hindi na dapat iyan ang nagpapatakbo sa ating buhay. Kasi pinalaya na tayo, binigyan tayo ng resurrection power. Pinalaya tayo through the death of Jesus Christ, binigyan tayo ng resurrection power. So in short, hindi na ito ang boss natin. Dati yan ang boss natin. Paligay ko yun lang ang maganda kung maano. Yung sin ang boss natin. Pero nung tayo pinalaya, binigyan tayo ng resurrection power, sino na ngayon ang boss natin? Si Jesus. Pinalipat tayo sa Kanya. So ngayon, nakawala tayo dito sa master na sin. Pinalipat nga tayo kay master, kay Jesus Christ. Kaya sinasabi niya dito, now you have to offer your mortal body kay Jesus Christ. Not hindi na paalipin dito sa kasalanan. Not to obey so that you obey its evil desires in verse 12. Kaya hindi na natin ino-offer yung ating bahagi ng ating mga katawan sa sin, S-I-N, sa mastery ng sin. As an instrument of wickedness, as an instrument of many sins. Tingnan niyo yung text, ha? As an instrument of many sins or wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Nakuha natin? So again, under grace, kaya nga, itong nakakalungkot minsan sa iba Nakakalungkot sa iba, yung yabang, di ba? Yung yabang na akala mo kaya ako mabuti, kaya ako magaling, ha?
Kaya ako mas magaling sa'yo kasi mas ano ko eh. Mas magaling ako sa'yo. Hindi yun. It's by the grace of God. It's not you who is working. It is the power of the resurrection of Jesus Christ that is in us. Maliwanag, Jun Benil? Kung may tanong, okay lang na magtanong. Now, mamaya, bukas, tatalakayin natin. Pastor, paano yan? Talaga ba hindi na ako magkakasala? Sinagot ni Paul yan. Unti-unti sinasagot ni Paul yan sa mga susunod na chapter. But ang realidad, ang gusto ko lang i-emphasis sa atin ngayon, hindi na ngayon sin ang master natin. Not just like before. Ngayon, ang master natin, si Jesus Christ. Lumipat tayo ng kampo. Kaya ngayon, hindi na tayo papaalipin dito. Tingnan yung salitang alipin, di ba? Alam niyo yung alipin, di ba? Yung alipin, walang kapangyarihang sumabi ng hindi. Tama ba? Oh. Yung alipin, walang kapangyarihan niya na magsabi ng hindi. Ang alipin laging yes, 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 yes. So dati, ganun tayo. Pero ngayon, oops, hindi na ikaw ang master ko. Ang master ko ngayon si Jesus Christ. Pero hindi naman humihinto ang sin. Di ba? It was chapter 7, talakay ni Paul yun. Alright? Alright, so ngayon, ito ang reason kung bakit sinabi niya, tapusin natin, anong oras na ba? 8:37, hanggang 9 tayo. Alright, so sino ang pwedeng pumasa? Si Sid. Sid, nandiyan ka? Okay ka lang? Okay po, Pastor. 15 to 18. Okay, verse 15. What then, are we to sin because we are not under the law, but under the grace? By no means. Verse 16. Do you not know that if you present yourself to anyone as obedient slave, you are a slave of the one whom you obey, either of sin, which lead to death, or the obedience which lead to righteousness. Verse 17. But thanks be to God that you who were once slave of sins have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Verse 18. And having been set free from sin, have become slave of righteousness. Okay, so, Then 19 po. okay lang yan. Thank you, Okay Sid. pa. Nakita niyo, paulit-ulit yung SIN, di ba? Pero laging walang S. Laging singular lang. Hindi niya sinasabi niya na you have been set free from sins. Di ba? Nakita niyo sabi? Paulit-ulit lang yung sin kasi nga yung master na sin, yung pinakaulo talaga na gumagawa ng wickedness, na gumagawa ng all forms of different kind of sin. Kaya sinasabi niya dito, mga kapatid, let me put it in a positive way, hindi ka na ngayon alipin yan. Kaya, hindi mo nagugustuhin pa o wala nang dahilan para magpaalipin ka dyan sa kasalanan. Kasi, pagka ino-offer mo pa yung sarili mo dyan sa kasalanan, yun, ibig sabihin, hindi ka totoong anak ng Diyos. Diba? Pag yan pa rin ang kumukontrol sa atin, kasi sinasabi niyo sa verse 16, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are as slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Ibig sabihin, kung alipin ka pa rin yan, then, wala. Talagang hindi totoo. Pero, kung ikaw ay hindi na alipin yan at alipin ka na ngayon ng righteousness, yun ang magiging bunga, yun ang magiging resulta. Kaya nga sabi niya dito sa verse 17, thanks be to God that though you used to be slaves to sin,
you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Or sa King James yan, sa verse 17, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. So, dyan na tayo ngayon ang ating allegiance. We had been made free from sin. Now, we are servants of righteousness. And I would like to encourage you ngayon, kayo ngayon, ano? Kasi, itong ginagawa natin ngayon, discipleship. In short, hindi na kayo servant ng kasalanan. Kayo ngayon ay slaves to righteousness. Kasi yung hunger nyo ngayon I would like to praise God for all of you. No? Kasi, kung hindi sa power ng resurrection ni Jesus Christ, wala kayo dito. Wala kayong hunger. Wala kayong pagnanasa na makaalam pa. It is because of His death, His resurrection. Kaya kayo nandito. Kaya tayo nandito lahat. And this is one common thing among us. Kaya ako, miski pa ulit-ulit kong binabasa yan, nare-refresh ako Kasi it's also a reminder to me. And at the same time, for me to, wow, God, if really not because of you, I don't know where I am. At the same time, I don't know if I am doing this. Hindi ko magagawa ito on my own. It's all because of God. But thanks be to God. Alam nyo, encouragement dito. Tingnan nyo sa verse 19 up to 23. Sino nga po si Shane, na bumasa kasi Tagalog yung kay Shane. Shane, pakabasa nga yung 19 to 23. Sige po. Gumamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ilalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala. Ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. 20. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo sa clown ng katuwiran. 21. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubong ka ng mga iyon. 22. Ngunit, ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubuga nito'y buhay na walang hanggan. 22. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan nyo, no? Kaya minsan, dito napapakinabangan yung mabababaw na translation. Kanina, binabasa ko sa King James, medyo hindi natin makukuha. Kasi sa King James, ang translation niyan, sa verse 19 ay ito. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. Ulitin ko ulit. Buti na lang si Sid, nasa ESV. But as pastor, of course, dapat doon kami sa medyo may standard. Pero ang problema namin, we need to communicate. And that's my encouragement to you. Kinakailangan, ang importance ng sharing the gospel, you are communicating. In short, naiintindihan ng kausap mo. Of course, mga bulag yung iba, pero at least, nakukuha niya sa isip niya. Kung hindi man siya tatanggap sa Panginoon at hindi siya magsisisi sa kasalanan, it's up to him na yon. Pero ang goal natin is to communicate clearly the gospel. Ngayon, si Paul, yun ang kanyang ginagawa dito kahit ang mga mananampalataya. Kasi ang sabi niya sa verse 19, mga kapatid, gumagamit ako ng mga simpleng mga pangyayari sa buhay dahil lang sa alam ko, hindi nyo lahat ito makukuha kaagad. Hindi nyo talaga mauunawaan ng buo kaagad. Kaya, tingnan nyo sinasabi ni Paul dito,
gumagamit lang muna ako ng simpleng mga salita. Even though he's very intelligent, even though he is very pero ginamit niya yon para nga maunawaan. Kasi, our faith is explainable. Ibig sabihin, na ipapaliwanag natin yung ating pananampalataya. Meron kasi mga tao nananampalataya ako, paliwanag mo sa akin yung pananampalataya mo. Hindi, basta nananampalataya ako. Hindi nga, ipaliwanag mo nga anong klaseng pananampalataya. Yan ba sinasabi mo pananampalataya? Pananampalataya nung tumanggap ka kay Kristo o pananampalataya na nagtitiwala ka ngayon sa Diyos kasi anak ka na ng Diyos na di meron kang mga dinadaanan pero nagtitiwala ka na bilang anak ng Diyos tutulungan ka pa rin niya. Kasi maraming maraming kahulugan ng pananampalataya. Merong saving faith, merong trusting faith, merong intellectual faith, merong temporary faith. Pastor, ano yung mga sinasabi mong yan? Yung temporary faith, pag wala kang pera, alam niya yan. Alam ng mga nag-undergo ng EE. Pag wala kang pera, Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Nananampalataya ako, nagbigyan ako ng pera ng Diyos. Di dumating yung pera. Ano nangyari ngayon doon sa pananampalataya mo? Tapos na. Dumating na eh. Temporary yun. Iba naman, intellectual. That even the devil believes and tremble. Naniniwala yung diablo. Pero hindi ibig sabihin, nanginginig pa. Pero hindi ibig sabihin merong diablo sa langit, di ba? Ang pananampalataya is paniniwala. Iba yung pananampalataya na inilagay mo yung buhay mo, itinaya mo talaga. Kaya nga pananampalataya, itinataya mo yung buhay mo kay Kristo. Sa atin, na ipapaliwanag natin yung ating faith. Sa iba, hindi nila maipaliwanag. General, hindi mo kaya nga i-clarify mo anong faith ba yung sinasabi mo. But again, dito, bumabanggit si Paul ng simple para maunawaan niya. At ang point niya rito ay yung present life. It is not for the afterlife. Kasi tendency natin kasi, pag binasa natin yung afterlife, let me prove that. Tingnan nyo ang sabi dyan sa verse 19, babasahin ko sa sa language, I will use the NIV because I'm in front of the NIV, the King James, and there are times I'm using Shane. But kaya lang ako bumabanggit ng mga mabababaw na translation kasi pag binanggit ko ang King James, hindi nyo makukuha. Kasi miski ako nahihirapan eh. No. Pero kung depende, kung ang mga kausap ko naman, mga kapwa ako mga pastor, mag King James kami. Pero baka even nga mga pastor, hindi masyadong nakukuha na yung yung pinaka-meaning eh. Yan sabi dyan. Babasahin ko sa NIV, I'm using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness. Diba? So dati, pinapakita niya, nung tayo ay hindi pa ligtas, nung tayo ay hindi pang namatay kasama ni Kristo, nung tayo ay wala pang resurrection power, alipin tayo ng kasalanan, kaya ang buhay natin is ever-increasing wickedness. Na pag sinabi natin weakness, iba yung rebellion sa Diyos kasi may mga relihiyoso na akala nila ang wickedness lang ay yung wickedness na nakikita nila. Hindi nila alam yung wickedness din ay paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Kasi yun ang binanggit sa Romans chapter 1. Kaya nga, natandaan niyo yung tanong ni Gerald na dahil sa paggawa sa Diyos-Diyosan, God gave them up. God gave them up. God gave them up. Binigay sila ng ibinigay ng Diyos. Kasi they pretend to be wise, but in reality, they are fool. Kaya, nag-produce ng iba't iba. So now, offer yourselves as a slave to righteousness, leading to what? Leading to holiness. Holiness means a separated life for God. That's sanctification. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. In short, nung tayo alipin ng kasalanan, hindi talaga tayo makagawa ng righteous things before God. Again, pag sinabi nating righteous things before God, yung katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi may mga righteousness tayo na katanggap-tanggap sa tao. Magkaiba yung righteousness na ipapakita natin sa tao, yung ay mga relihiyoso, na pinapakita nila yung kanilang buhay ay parang okay, pero on their own, hindi dahilan sa galing sa resurrection power of Jesus Christ. Kaya nagkakaroon sila ng pride at comparison.
Kaya mas mahirap maligtas karamihan yung mga relihiyoso eh. Kaya nga pinaka-epektibo ngayong ng kaaway religion. Just imagine there are around 4,000 to 10,000 na religion. Estimate pa yun pero mas marami pa. Kaya nga sabi ng Bible malawak ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang magsisipasok doon, makipot ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang makakasumpong doon. Very effective ang religion kasi akala nila righteousness nila before God. You can go, dito, meron akong book dito, Kingdom of Quotes, kay Pastor Donald. Kanina, yan ang mga binabasa ko, yung mga religion ng Islam, mga religion ng Jehovah, mga religion ng Buddhism, mga religion ng mga Hinduism, napakarami. Pero isa lang ang bottom line. Ang bottom line, ano yung magagawa nila para sila maligtas. Hindi kung ano yung magagawa ni Kristo. That's what makes our faith unique. No? So, when you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Tingnan nyo, pumunta naman sa practical. Nasabi niya, when you were slaves to sin, what benefit did you reap at the time you are now what benefit did you reap nung ikaw ay alipin pa ng kasalanan? Ano ang pakinabang natin? Alam niyo, may result. Ano yung result? Tingnan niyo yung text, ha? What benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. Nakita niyo yung death? Ano ibig sabihin ng death dyan? Alam natin, death yan, patungo sa impyerno. Okay? Future yon. Kasi nandito pa naman sila sa lupa eh. Yung sinasabi niyang death is about separation from God while you are here on earth. Tawa natin? Separation from God while you are here on earth. You are living on your own. There's no contentment. There is no satisfaction. You keep on running after a lot of other things na akala mo yun ang makapagpapasaya sa'yo only to find out, tulad ng sabi ni Solomon, that you are running after the air. Hindi mo mag-grasp. Yung salitang dead dyan is also living your life on earth separated from God. Things result in death. But ang sabi niya, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness. Leads to holiness. And also to eternal life. Now, eternal life is not only for the afterlife, ha? Ang akala uli ng ibang tao, ang eternal life is for the afterlife. Pag namatay ako, meron akong buhay na walang hanggan. That's right. But that's only half of the definition of eternal life. Eternal life is you are living with God while you are here on earth. It is also for the present life. Nakuha natin? Kasi kailan ba tayo nagkaroon ng eternal life? Nung tumanggap tayo kay Kristo. Kailan tayo tumanggap kay Kristo? Just to give you an example. Nung ako ay makakilala sa Panginoon, nung ang Panginoon magpakilala sa akin, if your doctrine is election, nung malaman ko na ako pala inelect ng Diyos, o puntahan ko yung salita na other way, nung ako ay makakilala sa Panginoon. Kahit na balik-balik rin natin yan, for me, that's the same. Pag yung doktrina, kaya sabi ko, ako ay biblicist. Parehas na sa Bible yon, no? Doon ako nagkaroon ng eternal life. Of course, nung kapanahon na namin, tinatandaan pa namin yung date and month and year. Sa akin ay November 11, 1980. Pinatandaan sa akin ng counselor ko yun eh. Doon daw ako na born again. Kaya ako naman, dahil bago, tandaan ko yun. No? Well, of course, hindi naman tayo siguro tatanungin ng Panginoon, okay lang kayo pinanganak na maguli. So, pero nung ako'y matagpuan ng Diyos,
o by His grace, natagpuan ko siya. Arminian versus Calvinist. Doon ako nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At bakit? Eternal life is Jesus Christ. At mula noon, kasama ko ng lumalakad ng Diyos. At nakikilala ko ang Panginoon. Dahilan kay Kristo na in-reveal niya ang kanyang sarili through the Word. So in short, yung eternal life ko, mula noong 1980. At nabubuhay ako at kayo din because Jesus Christ is eternal life mula nung sumunod kayo sa Panginoon, mula nung matagpuan kayo ng Panginoon. And then, eternal life, consummation yan, walang iba kundi sa langit. Okay? What is eternal life? Remember eternal life in John chapter 7 verse 3? Sabi ni Jesus Christ sa kanyang prayer, that they may know you and Jesus whom you have sent. That is eternal life. It's an experience with God. Habang tayo nabubuhay dito. John chapter 17 verse 3. I think that's the clear and the best definition of eternal life. Na-experience mo ang Diyos dito? Sige, basahin mo yan. Basahin mo. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makakilala ka nila sa isang tunay na Diyos at si Jesu Cristo ang iyong sinugo. And this is eternal life, that they may know you, and that is the Father, and through your Son, Jesus Christ. Diba? So that is eternal life, that they may know. The word know means experience. Parang katulad dyan ni Adam and Eve and Adam knew Eve. Nagkaroon sila ng physical contact experience with each other. So the word know there is actually an experience. And di ba yun naman ang kaibahan natin sa paglakad natin sa Panginoon ngayon? Wala tayong kaibahan sa mga hindi anak ng Diyos, di ba? Kung ano yung nararanasan nila, nararanasan din natin. Parehas, di ba? Ang kaibahan, kasama natin ng Diyos dun sa nararanasan natin. You get it? Sila, nararanasan lang nila, pero hindi nakasama ang Diyos. Tayo, nararanasan natin, problema man yan, pangangailangan man yan, karamdaman man yan, ano man yan, saya man yan, no? Blessing man yan, nararanasan natin ng Diyos. Why? Because we have the eternal life, Jesus Christ. And that is discipleship. That is discipleship. Kasi nagiging katulad tayo ng Panginoon. At yun ang point ni Paul dito sa ating binabanggit na ito. That because of the resurrection power, now, you can experience God. And when you experience God, now He is changing you. He is changing us. In our success, and even in our failures. In whatever circumstances it is. And then, we are now becoming conformed to the image of Christ. Nakuha natin? At again, it is only by the grace and by the mercy of God. That's discipleship. Kasi nga, now we are becoming a follower of Jesus Christ sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya nga, walang division ng secular at saka ang sacred. Iba kasi pinag-ano yan pinagdi-divide nila. Pag sa church, pag linggo, wow, ano ko ngayon? Sacred ako ngayon. Actually, ayoko sana i-advance yan. Romans chapter 12 sana Kasi yun yung sinasabi na ng tinlarify din ni Paul yan. There's no division as sacred and secular life. Kasi kahit saan man tayo nandoon, di ba? Hindi lang tayo spiritual, dapat pag nasa church. Dapat pag wala tayo sa church, spiritual pa rin tayo. Kasi si Kristo hindi naman umaalis sa atin. Doon natin na-experience. Okay? 5 minutes, 10 minutes for any questions and for any clarification. Ang exam natin, manggagaling lang sa Romans chapter 1
Kaya hindi ako masyadong nag-aano na sa inyo ng ano. Of course, meron mga terms na magandang pakinggan, which is good. But sa akin, ang intent ko lang muna is for you to familiarize with this book. Kasi again, sabi nga nila, Romans is the constitution of the Bible. Talagang sinamarize niya. So keep on reading it. Alright, merong question, merong clarification, o may comment from our online fellow students. Wala? Too much ba? Or too much na paulit-ulit? Too much, basta paulit-ulit, okay na, clear na yan. Okay, so tomorrow, in advance, please read Romans chapter 7. Meron contention dyan, Romans chapter 7. Actually, pwede nyo nang, isama na yung Romans chapter 8. Para tapos na tayo. Bukas kasi Saturday, maaga kasi ang biyahe ko eh. Because I have to go to Cebu. So baka bukas mag-isang lesson lang tayo. Baka yung Saturday is more on baka wala tayo niyan. Kasi hindi kumain eh. But may mga assignment. May mga assignment, of course. And that is reading the whole book of Romans. Skip nyo na muna yung 9 to 11. Pagtatapos nyo ng 8, talo na kayo ng 12. Kasi dinil ni Paul yung question ng mga Hudyo eh. Paano yung salita mo mga sa Gentiles? Paano naman kami? Kinalimutan na ba kami ng Diyos? Kaya isiningit niya muna yung Romans chapter 9. Kasi the church in Rome was a combination of Jews and Gentiles. Medyo sa mga Gentiles, medyo pa clear na clear ito eh. Pero sa mga Jew, medyo kinakailangan nila ng clarification. That's one of the contention of Romans chapter 9 to 11. Yan ba sa mga individual for those Calvinists who are using 9 to 11 as proof na namimili ang Diyos ng ililigtas. Namili ba ang Diyos ng race na para makita kung gaano siya o namili siya ng individual? There are two contentions in Romans chapter 9 up to 11. And if you will go to the internet, you will see a lot of debates on that. Flowers versus white. Of course, sa mga Calvinist, yun ang pinakamatibay na chapter. Kasi I will have mercy on whom I will have mercy. I choose Jacob and now Esau and not Esau. Pinatigas ko ang puso ni Pedro. Now, i-apply na ngayon sa kaligtasan yun, individual. I'm not saying they're wrong. Okay? I'm not saying they're wrong. What I'm saying is, that's the argument. Pero the other side of the argument is it for the Jewish people as a race, as a people, na pinili sila ng Diyos para mag-reveal ng plan ng Diyos sa buong mundo? And not referring to individual? Those are the contentions of it. Those are the debate. But, sagutin na lang natin yan pagharap natin sa Panginoon. Lord, ano ba talaga ang anong ito? Kasi parehas may point. Siguro babasahin, natin yan, pag-aaralan natin yan para pinababasa ko lang muna. Ngayon, kung gusto niyo basahin, okay din pala. Yeah, especially yung mga aking online student, medyo kasi kayo medyo medyo bata-bata pa at the same time may limit ang internet sa inyo no? Wala naman. Okay. Kung maganda, pwede kayong mag-explore pa ng marami before our lessons.
Okay, so kung wala na question, let's close in prayer. And let's see you tomorrow again at Lord willing, 7:30 ulit tayo. Okay? So let's pray. Father, we come before you, Lord. We thank you for this grace that you have given, Lord, to us. That as we read Romans chapter 6, we can see ourselves in those texts. That, dear God, because of what you have done through Jesus, His death on the cross is really for us. Kasi po, kami Panginoon ay kasama niya na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. O kami, para sa aming mga kasalanan. At the same time, siya inilibing, pagpapakilala at pagpapaalam din sa amin na kami Panginoon, yung luma na pagkatao na alipin ng kasalanan ay inilibing. At Lord, muling nabuhay para po sa panibagong buhay na ibinibigay mo, Lord, sa amin. And this is the reason why we are here. It's not because of what we have done. It's not because of our own desire. But it is because of your resurrection power that is in us. Dahil doon, Lord, yun ngayon na nagiging desire namin. It's because of what you have done, Lord, to us. Thank you. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy pa itong magliwanag sa aming mga puso, sa aming mga isip. Para po pag nagsishare kami ng gospel sa iba, makita namin, Panginoon, kung saan nanggagaling yung aming mga kausap. At maunawaan namin kung ano, Panginoon, yung kanilang sinasabi. At Lord, salamat kasi po, itong salita mo ang nagpaunawa sa amin. At patuloy po, tulungan mo kami katulad ng intent ng Apostol Pablo through the inspiration of the Holy Spirit. That we have to be servants of righteousness. We need to offer our body as instrument of righteousness because of what you have done, Lord, to us and what you have implanted, what you have put into us. Kaya po, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy po na maranasan pa yung pong kasama ka namin sa aming mga buhay. Na maranasan namin, Panginoon, how you are separating us sa mundong ito at mabuhay, Lord, para po sa iyo. Yes, Lord, we can do our normal, everyday schedule and normal life. But Lord, with the intent and with the purpose and with the desire to give you the honor, Lord, and the praise in everything that we do. Sa mga nagtatrabaho, Lord, yun ang gusto mong maranasan namin. Sa mga nag-aaral, ganun din po, Panginoon, yung mga bagay na natututunan namin, nakakahalubilo namin ng mga estudyante, ng mga student. Para po, Panginoon, patuloy na makita in the light of your word kung bakit po nag-behave ang maraming tao ng ganun, kung bakit po maraming mga nagsasalita that sometimes hindi po nila maaaring nalalaman yung priority ng kanilang pakikipag-usap o ng kanilang pinag-aaralan. O God, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, salamat because you have given us the wisdom of Christ. Salamat, Panginoon, you have given us the wisdom of Christ. Kaya po, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. At patuloy pagpalain mo ang bawat isa na nandito, Lord, ngayong gabi. Patuloy ka pong mag-minister in a very special way. Maalala namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At patuloy maranasan namin na maayos na kapahingahan ngayong gabi at kalakasan para po sa kinabukasan. Maraming pong salamat, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, good evening to everybody. God bless you all and see you tomorrow at 7:30. Good evening po. Ingat po. Good evening Good night. Good night.